padala. Nasa ating linya mahabigan ang Senator JB Ejercito, ha? Abay, alam po niyo mahabigan ang Senate Committee on Ways and Means. Abay, tuloy na silang nagdesisyon na alisin. Tuluyan na ipagbawal ang Philippine Offshore Gaming Operations o POGO sa bansa. Ayan. At kasama sa mga pumirma rito ay si Senator JB Ejercito. Abay, napag-aralan ba nila mabuti kaya ito? Kasi sabi naman nung iba, kahit na masama ang impression natin sa POGO, nakatulong ng malaki sa negosyo sa Pilipinas. Anyway, at merama daw hanap buhay na naibibigay sa ating mga kababayan. Pero ano naman ang masamang epekto kaya? Senator JB Ejercito, sir, magandang umaga po siya, Senator. Yes, Lakay, magandang umaga sa iyo at sa ating mga tagapakinig sa RH. Magandang umaga po. Ayan, welcome po sa ating programang executive session, Senator. Napaga tayo. Anyway, Senator JB, sir, ayan na. Bakit nyo dinesisyon ng ipagbawal na? Iba na ang POGO sa Pilipinas. Yan, alam mo, Lakay, unang-una, sa totoo lang, ako po para sana sa phase-out period, no? Meaning, hindi yung abrupt, hindi po ako pabor sa resolution na ito. Kaya na, para ito'y napag-usapan na nakumbinsi kami ni Senator Legarda, para lang mapag-usapan, no? Pero tama kayo, marami po may pros and cons yan. Ang aking pangamba kasi pag yung 3 months, iaalisin ka agad, ay yung impression sa international community, Lakay, na ito'y dating illegal, ginawa natin legal ng gobyerno, may legislation yan, pumasok ang investment, tapos ngayon, babawiin natin. Baka hindi maganda. Kaya ako po ay pumirma to amend, no, na sabihin natin, phase-out period na 2 to 3 years para naman yung international community ay hindi tayo magbukang inconsistent sa ating mga polisiya. Dahil, sabi ko nga, dating illegal, through legislation, ginawa natin legal yung POGO, pumasok ang negosyo, ngayon po babawiin natin. So, kaya po ako pumirma to amend sana na ito'y dapat phase-out na 2 to 3 years siguro, Lakay. Hindi po yung biglaan. Ayun, ito yung sinasabi na Senator JB na changing the rules in the middle of the game. Baka maging investment flight. Ika nga, o kaya magdadalawang isip yung mga foreign investors na pumunta sa Pilipinas kung pabago-bago ang decision natin. Tama kayo, Lakay. Kaya nga po ako ipumirma to amend, no? Hindi po ako pabor dito entirely. Although hindi rin ako pro-POGO, pero gusto ko magkaroon ng phase-out para hindi naman magmukha tayong inconsistent sa mga policy natin na pabago-bago, pangit ang impression sa atin. Pero yung mga illegal na ito yung pinagmumulan ng mga krimen, definitely out na kagad. Pero yung mga legal naman at maayos, hayaan natin sila mag-wind down ng mga 2 to 3 years siguro bago natin sila tuluyang i-alisin, no? Magkaroon na phase-out period. Ayan, tama siguro yan, Senator, yung opinion yan dahil yan din ang sinasabi na ilang negosyante na kausap natin. Siguro yung illegal na gawain nila, yun ang ipasara. Pero yung legal naman, pinapahintulutan ng batas, ituloy. Tama po, tama. Ako po pabor din naman sa gano'n na Lakay, no? Dahil kaya nga ako pumirma, hindi dahil pabor ako talaga dito entirely, pero again, para introduce amendment na sana gawin 2 to 3 years of phase out. Otherwise, hindi po ako, kung magbabusahan man, ay hindi po ako boboto rito. Mas pabor ako sa phase out period. Ayan, hindi ba kayo magsasagawa ng investigasyon na Senator JB para alamin talaga kung sino ba itong gumagawa ng illegal na POGO katulad ng mga love scam, ayan, mga hacking na ganyan? Oo nga po, medyo may mga marami rin na ginagamit itong POGO license o yung mga POGO areas para gawin yung mga krimen nila. Ito definitely, Lakay, dapat tugisin na ito at paalisin ka agad. Doon wala tayong compromise doon. Pero yung mga legal, tama kayo hayaan natin, nagkaroon naman naman tayo ng benepisyo dyan. At isa pa ayaw ng China yan. Kaya hayaan natin, itong China, niloloko tayo hayaan mo sila. Hindi naman natin pera po pasok ito sa atin, hindi lumalabas. Ayan, balita nga't ang POGO nag-i-expand pa ngayon sa Cebu. Senator JB, alam niyo na po ba ito?
Hindi ko pa meron yatang konti, no? Alam ko, bibi. Pero sige, sa ibang lugar, meron na rin po sila. Pero kung mga legal naman, lakay, palagay ko ako, wala naman problema sa akin yan, no? As long as may police the ranks na siguraduhin nila ng mga POGO operators na walang ginagawang kalokohan yung mga kanilang mga operator. Sino ba ang nagpupulis, nagbabate sa mga POGO operations sa Senator JB, sir, para at least dapat kung yung mga gumagawa ng illegal like scam, dapat isinasara ka agad ang mga ito. Kinakasuhan yung mga may pakanahan. Well, supposedly, pagkurang dyan ang supervisory agency, kaya wala naman silang enforcement. So, magre-rely din niya sa PNP or NBI. So, kailangan magkaroon ng close coordination para talagang yung mga illegal at gumagawa ng krimen related to POGO ay kailangan talagang mahulot, mapaalis na kagad. May idea ba kayo, Senator, kung ilan po mga Pilipino ang na-employ nitong POGO operations? Yung kasi yung statistics medyo itong bago nagkaroon ng problema. Ang balak ng mga legal, diba, noong una panay Chinese yan, mga mainland, pero ngayon more than 50% na ay Chinese Filipino or Filipinos Pero mas pinapaboran nila mag-employ yung mga Chinoy at mga Chinese Filipinos sa lakay. Kaya sayang din, no, yung employee. Kailangan, akin din, kung biglaan natin ilalabas, isasara ito, magkaroon ng alternative livelihood, no, kaya employment dito sa mga mawawalan ng trabaho at yung mga negosyo, no, na reliant dito sa o konektado sa POGO, kailangan din makahanap ng alternatibo. Ayan, opo. Kasi maraming nakikreate ding hanap buhay. Balita pa nga, Senator JB, yung ilang POGO dyan, meron ng mga restaurant, meron ng... Opo, marami. Meron ng... Yung mga authentic, masasarap yung mga authentic na kainan, lalo na dito sa area ng Pasay, no? Yung mga pang-POGO area, mga authentic na Chinese talaga, dito mo matitikman. Kaya sayang din, nakakapanglayang din. At saka hindi lang yung Senator JB, may mga massage parlor na at may mga nightclub na. Ayan, sabi nga marami daw developer ang gumagawa ng maraming kondo ngayon para upaan sa mga POGO employees, workers, baka maapektuhan ang kanilang negosyo dito sa pagpapalayas naman sa kanila ng biglaan. Yun na nga po, kailangan talaga may phase out hindi ako pabor sa mga anything abrupt, no? Mabibigla Kailangan talaga may paghahanda sa anumang bagay na iyong ititigil. Kailangan may mga alternatibong livelihood at negosyo at siyempre employment. So sa inyo, bigyan pa sila ng ilang months o years? Ako mga 2-3 taon kasi legal naman yung mga yun di ba? Yung mga legal lakay, no? Yung sabi ko nga sa iyo, mas importante sa akin yung international perception na mukha tayong inconsistent. Ginawa natin legal, pinapasok natin negosyo, bigla lang yung babawiin natin. Palagay ko, yun ay may malaki si Presidente Bongbong Marcos, ilagay tayo pa investors, magmumukha tayong inconsistent sa ating mga polisiya. Ayan, dapat tama po kayo, maging consistent. Anyway, Senator JB, sir, maraming salamat. Maganda umaga po sa inyo. Thank you.